Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to our channel. My name is Mama Mia and yes, wala kayong nakikitang pagmumukha ko ngayon kundi picture nung ako'y fresh pa lamang. Charot! Wala tayong video for today kasi nga weekend and sabi ko sa inyo pag weekend, ipagpahinga naman natin yung ating camera at huwag tayong maglagay ng mukha at ipagpahinga rin natin ang inyong mga kainisan sa pagmumukha ko. Kaya on Monday nyo na ulit makikita ang aking taglay na kagandahan. Charot lang. Anyways, bago tayo mag-umpisa, for another kwento and another story for today's audio. Ayan, tama na audio na ha. Atin munang batiin ang ating mga solid supporters and syempre subscribers na rin. Hi kay Elizabeth Lagunday. Hello rin kay Gian De Los Reyes. Kay Miles, maraming salamat. Maraming salamat sa mga taga San Pablo, Laguna na laging nakikinig sa atin. Christina Season, thank you so much. Marlon Valencia. Alcura Ukit, Maricel Mina, maraming salamat. Catherine Layugan, all the way from Aliaga. Saan ba tong Aliaga? Parang ngayon ko lang narinig ang lugar na ito. Hi din kay Remedios Barakil all the way from Cebu City. Ronnie Guillermo, maraming salamat. Kay Yen Torrejador, shout out sa'yo. Jennifer Lingasa, Rona P, thank you so much. At libang na libang raw siya. Naku sa amin, iba pong ibig sabihin yan. Kay Chrislyn Cabael, maraming salamat. Kay Judith McGovern, Marvy Montesilio, Mondi 8217, maraming thank you. Analiza Lozano sa pagkikinig. Francisco Dizon, salamat po. And kay Josephine Mapala Juliet, maraming salamat. Raquel Del Santos at sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much sa inyong walang sawang pakikinig. Naku, wag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayong lahat para sa ating tampok na kwento, para sa ating audio for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Merong mga taong nagiging bahagi ng ating mundo, hindi para samahan tayo hanggang sa dulo, kundi para pasahin tayo at bigyan ng leksyon na ating mababaon sa pagharap natin sa mga hamon ng ating buhay. Dear Mama Mia, paki-hide na lang po ako ng identity ko dahil true account ko po ang ginamit ko sa pag-send ng storya kong ito. Mama Mia, matagal-tagal na panahon na po akong nakikinig sa inyo. Isa po ako sa mga lalaking hindi nahihiyang makinig ng mga ganitong klasing programa. Pwede niyo pong sabihin na hopeless romantic po ako. Yun kasi ang katotohanan, Mama Mia. Hopeless na romantic. Ang kwentong isi-share ko sa inyo ay para po may matutunan sana kayo sa inyong mga buhay at sa pakikiharap nyo sa mga hamon nito. Lalong-lalo na sa mga iilanding kabataan na nakikinig at taga-subaybay nitong iyong programa. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Chris. I'm somewhere from Leyte, Mama Mia. I have this long-term relationship. Umabot po kami ng 4 years and 11 months. Pero kahit na ganun kami katagal ay nauwi lang din kaming dalawa sa hiwalayan. Itago natin siya sa pangalang Nika. Itong si Nika mabait lalong-lalo na nung bago pa lang kaming magkakilalang dalawa. Ako naman nung mga panahon na yun ay addict po ako sa mga online at mobile games gaya na lamang ng Dota. At syempre Mama Mia, lahat ng nauusong mobile games ay ginawa ko po at pinaglaruan ko. Marami rin po akong bisyo dati. Like inom, sugal, sigarilyo, lalong-lalo na nga ang pagka-addict ko sa larong Dota. Dati Mama Mia, hinihiwalayan po talaga ako ng mga nagiging girlfriend ko dahil sa addiction kong ito. Mas okay pa sa akin na mawala ang mga girlfriends ko kesa naman patigilin ako sa paglalaro ng larong nakakabuhay ng aking dugo.
At Mama Mia, bukod po sa paglalaro ng Dota, yung akin pong mga kalaro ay sila rin po ang kasamahan kong umiinom, nagsusugal at naninigarilyo. And mind you, batang-bata pa po ako nitong mga panahon na ito. Pero halos na lahat na yata ng bisyo ay napasukan ko na, liban lamang sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero nung nakilala ko nga si Nika, Mama Mia, siya po ang parang nagpabago sa akin. Meron naman akong mga nagiging girlfriends dati. Ang totoo niyan, mga magaganda pa nga eh. Hindi naman po sa pagmamayabang at sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero may itsura po akong lalaki. Lahat nga ng mga pinsan ko ay nagsasabi na sa aming lahat daw ay ako raw talaga ang pinakagwapo. Kung aayusin ko lang daw ang sarili ko at mag-o-audition ako sa mga artista search, ay pwedeng-pwede raw po daw ako. At magaling din po akong kumanta, kaya hinihikayat nila ako noong mag-audition, hindi lamang sa mga artista search, kundi pati na rin sa mga patimpalak sa pag-awit. Pero wala talaga akong hilig sa ganon. Kinahihiligan ko lamang ang kumanta sa tuwing merong inuman. Kapag may ka-jamming kumbaga o di kaya'y may mga videoke. Ganun po ako, Mama Mia. Kahit ang dami-dami na pong nanghikayat sa akin na gamitin ang talentong ipinagkaloob sa akin ng may kapal, ay hindi po talaga ako nadadala. Mas gusto ko po na mag-enjoy. Mas gusto ko na sumama sa mga kabarkada ko. Pero nung nakilala ko nga si Nika, ewan ko kung anong meron sa kanya. Unang beses akong napatulala sa isang babae nung nagkakilala kaming dalawa. You can say na siguro love at first sight or crush at first sight. Ewan ko kung anong itatawag nyo doon. Pero dun ko po talaga naramdaman ang kakaibang kabog ng aking dibdib. Hindi naman si Nika ang pinakamagandang babaeng nakilala ko kung pisikal na aspeto ang pag-uusapan nating dalawa. Pero ewan ko ba? Siguro nga may magnet ang kanyang personalidad na lagi po akong nahihila palapit sa kanya. Kahit nga lumalayo ako, kahit nga umiiwas ako, ay parang merong kung anong puwersa at mahika na talagang humihila sa akin para mapalapit ako kay Nika. Napakatamis naman kasi ng kanyang mga ngiti na animoy napaka-inosente. Animoy hindi makabasag pinggan kung iyong titignan. At kapag tumatawa siya, pakiramdam ko ay musika sa aking tenga, Mama Mia. OA, di ba? Pero OA na kung OA. Sa ganun talaga ang naramdaman ko nun kay Nika eh. At nung nagkakilala nga kami, ewan ko rin sa kanya kung bakit parang gustong-gusto niya laging dumidikit sa akin. Kung bakit gustong-gusto niya lagi na magkausap kami, magkasama kami. Hanggang sa lagi na lang niya akong inaaya noon na gumala, Mama Mia. Para raw hindi ako laro ng mga computer games. Sabi niya, mas mabuti raw na lumalabas ako para nakikita ko ang kagandahan ng mundo. Hindi raw yung nakakulong lamang ako sa computer games at kung umaalis man ay para lamang mag-inuman kasama ng aking mga kaibigan. Hindi ko raw maa-appreciate ang buhay kung ganoon lagi ang ginagawa ko. Mas mabuti raw na unahin ko ang pag-e-enjoy sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa ating kapaligiran. At bukod dun, Mama Mia, ay lagi rin akong inaaya ni Nika na magsimba kaming dalawa. Kahit na magkaiba kami ng relihiyon. Mama Mia, ang pagkakaibigan namin ay medyo okay naman nung una. Pero lagi po akong sinasabihan ng mga kaibigan ko na lumalayo na daw ako sa kanila dahil kay Nika. Kaya naman isang araw ay hindi ko pinagbigyan ang paanyaya ni Nika sa akin na gumala kami. Bakit naman? Anong gagawin mo? Chris naman di ba sabi ko sa'yo, mag-enjoy ka sa buhay mo? Di ba sabi ko sa'yo, gumala ka, palawakin mo yung mundo mo?
Wag yung ganun, yung nakakasama mo lang yung mga kabarkada mo tapos yung ginagawa nyo naman, hindi naman nakakatulong yun sa future nyo eh. Sabi niya. Pareho pa kasi kaming nag-aaral ng mga panahon na ito ni Nika, Mama Mia. Nika kasi may gagawin ako eh. Busy ako. Busy ka bang talaga o magmo-mobile games lamang kayo? Hindi, talaga totoong busy ako. May gagawin kasi kami ni na Mama. Sorry sa susunod na lang. Ginawa kong palusot ang mama ko para wala nang maisagot si Nika sa akin. Noong mga panahon na yun kasi Mama Mia ay ayoko rin talaga na pinagtatampuhan ako ng mga kabarkada ko. At yun nga nandun na kami sa computer shop at enjoy na kami. Nagta-trash talk pa kami sa isa't isa, nagmumurahan at tawa ng tawa nung biglang natahimik ang lahat. Doon sa computer shop kasi Mama Mia, doon po ako sa pinakadulo nakapwesto. Doon malapit sa kung saan ang attendant ng computer shop na yon, nakabarkada rin namin at kalaro rin namin noon ng Dota. Pero guluhan na lamang ako at nag-shock na lamang ako nung nagta-trash talk na ako, wala nang pumapatol sa trash talk ko. Tahimik na ang lahat. Noong nagkaroon ako ng tsansa ay lumingon ako sa kanila at magtatanong sana ako kung anong nangyari pero nagulat ako dahil nasa may gilid ko na pala si Nika. Mama Mia, yung kaniyang mukha nung mga panahon na yun ay hinding-hindi ko talaga malilimutan. Tahimik lamang siya. Walang imik pero halatang halata sa kaniyang mukha ang pagkadismaya. Tapos yung kaniyang mga mata ay parang naluluha na. Ako naman noon ay natigilan at biglang napatayo. Nika, andito ka pala. Bakit ka andito? Sunod-sunod kong tanong dahil kinakabahan na ako noon. Dito pala ang lakad niyo ng mama mo Sige, dyan ka na. Sabi niya sabay talikod sa akin. Agad ko naman siyang sinundan pero hindi niya ako hinayaang makalapit sa kanya. Pabilis ang mga lakad niya hanggang sa makalabas na siya sa computer shop na yon. Hindi ko na natiis at tumakbo na ako para mahabol ko siya at hinawakan ko na ang kaliwang kamay niya. Nika, teka sandali. Hawak ko sa kanya at hinila ko siya papalapit at paharap sa akin. Bakit mo ba ako hinahabol, Chris? May laro pa kayo, no? Baka mamatay ka dun. Baka magalit sa'yo mga kabarkada mo at hindi kayo manalo dun sa larong yon. Nika, sorry na. Sorry saan, Chris? Linawin mo nga. Tungkol saan ka nagsusorry? Nagsusorry ka ba na nagsinungaling ka sa akin? O nagsusorry ka ba dahil nahuli kita? Nika kasi naman Chris, save it. Wala ka namang dapat ipaliwanag Unang-una, magkaibigan lang naman tayo. Pangalawa, kakakilala mo pa lang naman sa akin. Ilang buwan pa lang, 'di ba? Tapos sila, ang tagal-tagal mo nang nakakasama. Sila, ang tagal-tagal mo nang nakakalaro at ang laki-laki na ng relasyong nabuo ninyo sa isa't isa. Kaya wag kang mag-sorry, Chris. Magkaibigan lang naman tayo. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Sige, dyan ka na. Hahabol pa sana ako nung binitawan niyang kamay ko pero nakasakay agad siya ng taxi. Ako naman nung bumalik ako sa computer shop ay panay kantsaw ang narinig ko sa mga kaibigan ko. Pilit kong inaalis yung eksenang yun sa utak ko habang naglalaro kami. Pilit kong hindi inaalala yung mga mata ni Nika na naiiyak na dahil siguro sa nalaman niyang nagsinungaling ako sa kanya. Pero Mama Mia, hanggang sa natapos na ang larong yun at natalo nga kami ay hindi pa rin naalis-alis sa isip ko ang pagmumukha ni Nika. Ang totoo niyan, mas apektado nga ako doon kesa sa galit sa akin ng mga kaibigan ko na ako raw ang nagpatalo sa grupo namin. Pustahan pa naman yon ng ibang mga naglalaro din sa computer shop na yon, Mama Mia, at natalo talaga kami. Ganun kami Kahit mobile games, kahit online games ay ginagawa naming pustahan. Pagdating ko ng bahay, kumain ako pagkatapos pumasok sa kwarto ko.
Pinilit ko ang sarili kong makatulog pero hindi ko magawa, Mama Mia. Laging nagbabalik sa isipan ko ang eksena kanina sa computer shop kung saan naabutan na ko ni Nika. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Nika sa classroom nila. Pero hindi niya ako hinarap. Ang sabi niya, sa susunod na lang daw kami mag-usap dahil busy pa raw siya at marami siyang ginagawa sa kanilang mga requirements sa school. Ilang araw na hindi ako pinapansin ni Nika. May mga pagkakataon na nagpupunta siya dun sa computer shop para may ipaprint pero hindi niya ako tinitignan. Kinakantsawan lamang ako ng mga kaibigan ko. At nung hindi na nga ako nakatiis at talagang inabangan ko na si Nika sa pag-uwi niya sa bahay nila, ay nagulat siya nung makita niya ako sa labas. Ano ka na ngayon, Chris? Stalker ka na ba? Bakit ka nandito? Nika, gusto sana kita talagang makausap. Okay, sige. Anong sasabihin mo? Sabihin mo na dali, baka uulan. Hindi kita maiimbitahan sa loob dahil wala akong ibang kasama eh. Baka kung anong isipin ng mga kapitbahay namin kapag pinapasok kita. Nika, sorry. Sorry talaga. Paulit-ulit kong sambit. Wala ka talagang dapat ipag-sorry sa akin, Chris. Kasi diba sabi ko naman sa'yo, wala ka namang kasalanan? Kung ayaw mo naman akong kasama, hindi ko naman ipagpipilitan ng sarili ko. Sana sinabi mo na lang na ayaw mo akong makasama. Sana sinabi mo na lang na ayaw mong magsimba dun sa religion namin. Maiintindihan ko naman yun eh. Nika, hindi yun. Nagsusorry ako, hindi dahil doon, kundi dahil alam kong nasaktan kita. At Nika, trust me, nasasaktan din ako ngayon. Hindi ko pala kayang hindi mo ako pinapansin. Hindi ko pala kayang hindi mo ako binibigyan ng panahon at hindi mo ako kinukulit. Gusto kita, Nika. Gustong gusto kita. Noong gabing yon ay umulan nga, Mama Mia, at nag-usap kami sa may ulan. Pinagtitinginan nga kami ng mga dumadaan nilang kapitbahay na nagpapayong kung bakit raw kami nagpapaulan. Tumatawa naman si Nika at nun nga ay nagkaliwanagan kaming dalawa. Pareho naming gusto ang isa't isa kaya naging kami din nung gabing yon. Mama Mia, nung mga panahon na yon, ay talagang masayang-masaya ako. Parang tinanggal unti-unti ni Nika sa akin ang mga bisyo ko. Dahil nga na-realize kong hindi ko kayang mawala si Nika at mahal ko siya, lahat ng gusto niya ay pinagbibigyan ko siya. Gusto niyang gumala kami, sige gala kami. Gusto niyang magsimba kami dun sa religion nila, sige simba kami. Kahit na ang totoo ay ayaw ng mga magulang ko dun sa religion nila, ay wala rin naman silang nagawa kasi nga mahal ko si Nika at lagi ko siyang pinagbibigyan. Nung naging kami ay tinigil ko na rin ang paglalaro ko ng Dota. Well, hindi naman totally pero once a week na lang ako naglalaro at yun lang kapag busy si Nika. Kapag hindi siya busy ay sinisigurado kong sa kanya lahat ang atensyon at oras ko liban sa pag-aaral ko, Mama Mia. Unti-unti ay nagbago ako. Kung dati ay ayaw ng mga magulang ko kay Nika dahil sa kanyang relihiyon, nung nakita nilang nagbago ako, nung nakita nilang naging mabait akong anak at napipirmi na ako sa bahay, doon, Mama Mia, ay tinanggap na rin nila si Nika sa pamilya namin, pati na rin ang relihiyong kinabibilangan nito. Doon inamin sa akin ng mga magulang ko na wala daw pala talaga ang pagiging mabait sa relihiyon kundi nasa tao. Dahil napakabait daw ni Nika, hindi katulad ng ibang mga nakilala ng mama at papa ko na belong sa kanilang religion na mga mayayabang raw. Kaya naman naging masaya ako dahil tanggap ng mga magulang ko pati na rin ng mga magulang ni Nika ang tungkol sa aming dalawa. Smooth sailing ang relationship namin. Masayang masaya kami. Until such time na nag-senior high school na siya, Mama Mia. Meron po siyang classmate na naging kabarkada na rin niya. Naging ka-close kasi ito ng kaniyang mga group of friends, kaya naman naging ka-close na rin niya. Since lagi naman silang nagsasama.
Mama Mia, hindi naman ako pinagbabawalan ni Nika na makipagkaibigan. Ang ayaw niya lang ay makipagkaibigan ako sa mga taong bad influence raw sa akin. Mas gusto raw niya, Mama Mia, na yung magiging mga kaibigan ko ay makakatulong sa akin para mangarap at abutin yon sa abot ng aking makakaya. Kaya hindi ko rin pinagbabawalan si Nika sa mga kaibigan niya. Sa kanilang magbarkada ay meron pong 4 na babae. Kasali na doon si Nika at 2 mga lalaki. At first, Mama Mia, ay okay lang naman yung kanyang mga kabarkada. At first ay hindi naman ako nakakakita ng kung ano sa mga barkada niya at natutuwa nga ako sa kanila. Dahil sabi nga nila, 'di ba? Birds with the same feathers flock together. So naisip kong mga mababait din ang mga barkada ni Nika kasi mabait itong si Nika. Pero Mama Mia, ang hindi ko akalain kung kailan ako nagbabago para sa ikabubuti ko ay dito naman nagbabago si Nika para sa masasabi nating ikakasama niya. Nung una ay okay pa sa akin yung mga kabarkada niya dahil nagka-cutting class lang naman sila para gumala. At sinisigurado naman daw ni Nika na kapag nagka-cutting class sila, ay yun talagang wala silang quiz, walang mga requirements na isa-submit, at hindi masasagasaan yung kaniyang grades. Kumbaga, yung record lang niya sa pagiging absent at wala sa klase yung naaapektuhan, pero hindi naman yung grado niya. Okay lang sa akin yun dahil hindi rin naman ako matalinong tao. Hindi rin matataas ang grado ko, hindi katulad kay Nika na matataas talaga ang kanyang mga marka. Kaya naisip ko, hindi pa rin naman siguro mamumulubi ang marka ni Nika kapag nagkakating siya, so ayos lang yun. Pero kalaunan, dun ko na namamalayan na parang natututo ng uminom itong girlfriend ko. Mama Mia, nagulat na lang ako nung isang beses na inaya ako ng isa kong pinsan sa birthday nito at sinama ko si Nika. Nandun kami at kumakain pagkatapos ay nagvi-videoke. Nung nagiinuman na ang mga magpipinsan at wala na ang mga magulang namin, ay nagulat ako dahil tumanggap ng shot itong si Nika. Sa pagkakaalam ko kasi Mama Mia ay hindi umiinom ang girlfriend ko. At least yun ang alam ko kaya nagulat ako nung bigla na lang itong tumanggap ng shot at saka nilagok iyon. From being a simbahan girl, from laging nasa simbahan, nagdarasal, hanggang sa natuto na nga siyang nag-inom. Doon na ako nagtaka Mama Mia. Doon na ako nagulat kung bakit naging biglang ganun ang girlfriend ko. Hindi naman siya ganun dati. Kaya naman pinagsabihan ko siya, pinayuhan ko siya, pero hindi siya nakinig sa akin. Nika, ikaw naman ang may sabi sa akin, di ba? Na dapat piliin ko yung mga kaibigan ko, na dapat piliin ko yung mga makakabuti sa mga pangarap ko. Yung makakatulong sa akin, natuparin ang mga pangarap ko na yun. Bakit ngayon parang ikaw yung nag-iba? Bakit ngayon parang nagkabaliktad tayong dalawa? Pwede ba, Chris? Hindi ko naman ginagawa ito dahil gusto kong masira ang kinabukasan ko. Hindi ko naman ginagawa ito para maging bisyo. Ang akin lang naman hindi ako maging ignorante sa mga ganitong bagay. Ang akin lang naman kaya kong makasabay sa mga kaidaran ko, sa mga kaidaran natin, na ganito, umiinom. Hindi naman ako magpapakalasing . Ano ka ba naman? Pwede ba bigyan mo naman ako ng konting kalayaan? Ngayon pa nga lamang ako nag-e-enjoy sa buhay ko. Mama Mia, dahil sa sinabing yun ni Nika, ay natauhan ako. Totoo nga naman. Bakit ko naman ipagkakait sa kanya ang experience na yon? Wala naman siyang ibang ginagawang masama bukod na lang doon sa pag-inom. Pero habang tumatagal ay parang lalong lumalala ang girlfriend ko. Noong una ay 1 beses lang sa 1 linggo, hanggang sa naging 2, hanggang sa mula Friday hanggang Sunday ng gabi ay nakikipag-inuman siya.
Hanggang sa yun na nga nalaman ko, Mama Mia, na nagka-cutting class na pala siya para lang makipag-inuman sa mga kabarkada niya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa girlfriend ko noon. Pero dahil nga nag-aaway lang kami sa tuwing pinagsasabihan ko siya, ay sinasabayan ko na lang siya sa tuwing may lakad siya. Sa tuwing meron silang gala na magkakaibigan at meron silang inuman. Sinasabayan ko na lang siya at sinasamahan ko na lang siya para masiguro kong ligtas ang girlfriend ko. Para masiguro kong walang mangyayari sa kanyang masama. Kung magka-cutting class sila ay sasama talaga ako, lalo na kapag alam kong may inuman. Lalo na kapag alam ko kung sino ang mga barkadang kanyang sinasamahan. Lagi na kaming nag-aaway dahil dyan, Mama Mia. Lagi niya akong pinapaalis at lagi niya akong sinasabihang KJ dahil parang gusto ko lang daw na ako lang ang mag-enjoy sa buhay estudyante ko. Hindi naman daw niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Sinasabayan ko siya, Mama Mia. Sinasabayan ko siya lagi, kahit na lagi niya akong inaaway. Hanggang sa awa naman ng Diyos ay nakagraduate din siya ng senior high school at ako nung mga panahon na yon ay magsi-second year college na. Nauna kasi ako sa kanya ng 1 taon, Mama Mia. Pero itong si Nika ay mas matanda pa sa akin ng ilang days lang. Natigil kasi itong si Nika sa pag-aaral dati dahil habang nag-aaral ito ng grade 7 ay nadisgrasya po ito at nasagasaan dahil sa pagliligtas niya ng isang pusa. At ang pagkasagasa sa kanyang yon ay hindi po basta-bastang pagkasagasa, Mama Mia, kundi grabe ang naging lagay niya na siyang naging dahilan kung bakit naratay siya sa ospital ng halos 2 buwan. Dahilan para matigil siya sa kanyang pag-aaral kasi sakto naman na examination nung nangyari ang mga ito. Kaya ayun, natigil siya at nahuli siya ng 1 taon sa akin. Mama Mia, nung graduate siya ng senior high school, ay natigil na rin yung pag-inom-inom nila. Natigil na rin yung pagsama-sama niya dun sa mga bad influence niyang mga kabarkada noon. Naisip ko nga, Mama Mia, naiintindihan ko na si Nika kung bakit na-frustrate siya dati kapag pinagsasabihan niya ako tungkol sa mga barkada ko. Kasi ganun po ang naramdaman ko, na-frustrate ako ng husto nung pinagsasabihan ko siya dati tapos hindi niya ako pinapakinggan. Buti na lang at natapos na ang phase na yon. Buti na lang at natigil na ang pag-inom-inom niya dahil napalayo na rin siya sa mga barkadang yon kasi nagkakalayo-layo na ang mga buhay nila. Everything went back to normal. Naging mabait ulit si Nika, naging mabuti ulit siyang anak at girlfriend. Nakikipaggala na rin siya sa akin ulit, Mama Mia, at smooth na ulit ang relasyon namin dahil hindi na kami masyadong nag-aaway noon. Mama Mia, pinakilala ko na rin ng formal si Nika sa pamilya ko. At mula nga nung makilala nila ito ng personal ay lagi na po nilang hinahanap si Nika sa tuwing merong okasyon sa bahay. Pati nga Pasko at New Year ay gustong-gusto nilang nakikita itong girlfriend ko. 24, syempre, nasa kanya-kanya naming mga pamilya kaming dalawa ni Nika. Ngunit pagka 25, after lunchtime, ay dun si Nika sa amin. Sa morning kasi ay dun ako sa kanila. Open na kaming lahat sa bawat pamilya namin. Pero hindi yung tanggap na tanggap talaga, Mama Mia, na pumapayag ng dun matulog. Hindi po ganon. Tanggap nila na may relasyon kami pero lagi po nila kaming pinalaalalahanan na dapat unahin ang aming pag-aaral at ang aming mga pangarap. Huwag masyadong seryosohin ng relasyon dahil darating din naman daw ang tamang panahon para dun. Hanggang sa naging college na nga kami pareho. Okay na ang lahat, Mama Mia. Okay na okay talaga. Until dumating yung pandemic. Dumating yung pinakamalaking pagsubok sa buong mundo. And since nasa bahay lang sila noon, Mama Mia, at yung bahay nila ay nasa kabilang barangay, ay dun na sila lagi tumatambay.
Kasi yung kanilang bahay, Mama Mia, ay malayo po sa maraming tao. Yung kanilang bahay ay parang naging exclusive dahil yung mga katabi nilang lote ay binili din ng mga magulang ni Nika. Ang totoo ay gusto ng mga magulang niya ay pagtayuan sila ng kanya-kanyang bahay na magkakapatid na malalapit lang daw sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero nung mga panahon na yun ay lupa pa lamang ang kanilang nabibili. Kaya naman wala po silang mga katabing bahay. Lagi lang po silang nandun sa kanilang bahay kung saan malayo sa maraming tao. Mama Mia, lagi din silang dinadalaw doon ng kanilang mga pinsan na sa taga-kabilang baryo lang din. Then one time, nag-open po ako ng account niya. Kasi kami, Mama Mia, siguro dahil kabataan, mag-share po kami ng account. Alam niya ang password ko, ang email ko, lahat-lahat tungkol sa akin at ganun din naman ako sa kanya. At nakagawian ko po, Mama Mia, na binubuksan ko po yung account niya. Hindi dahil pinapakialaman ko, pero dahil nahihilig na rin po akong mag-reply sa mga nagchat-chat sa kanyang account. Dahil lalo na nung pandemic ay may mga panahon na hindi nag-online si Nika, ay pinakikiusapan niya kung tignan yung account niya kung sino ang nagme-message at syempre replyan ko na lang din daw. Nung buksan ko ang account niya ay nakita ko doon ang isang GC na puro mga pinsan lamang niya at silang mga kabataan ang nandoon. Pero meron pong isang kasali doon sa GC na yon na hindi related sa kanila. I mean, hindi blood related. Oo, Mama Mia, kilala ko kasi ang mga pinsan niya. Pero yung taong yun ay hindi ko nakilala kaya nagulat ako kung sino ito. Itago na lang natin sa pangalang Van. Ito pong si Van, nung tinanong ko si Nika, ay pinsan pala ito ng pinsan niya. Bali, hindi po sila related by blood ni Van. Pero itong si Van, pinsan ng pinsan ni Nika. Nag-chat-chat silang dalawa nung una sa GC. And then kalaunan, Mama Mia, ay may mga personal messages na sa kanya itong si Van na ito. Bakit hindi dun sa GC mag-usap? Bakit kailangang may mga personal messages at parang may mga inside jokes silang dalawa na sila lang ang nakakaalam? Nung una ay okay lang naman sa akin since ang sabi niya, dahil nga pinsan din ito ng pinsan niya ay naging kabarkada na rin daw niya itong si Van. Nalaman ko rin, Mama Mia, na nagkagusto pala itong si Van kay Nika through sa mga comment nila sa mga shared post. At yung mga post na yon, karamihan ay nung hindi pa ako bahagi sa buhay ni Nika. Pero meron din namang mga latest post nung mga panahon na yon. Lagi silang magka-chat ni Van at meron talaga akong naramdaman na kakaiba. Hindi ko alam kung anong tawag doon kasi ang sabi niyo naman ay women's instinct yun, hindi naman ako babae. Pero may nararamdaman talaga akong kakaiba na para bang kapag binabasa ko yung mga chat-chat nila, Mama Mia, ay nakakaramdam ako ng pagsiselos. Parang may awkwardness, ganon. Yung feeling na parang may hindi magandang nangyayari. So ayun na nga, Mama Mia, nung una ay hindi ko naman masyadong binubuksan yung kanilang chat, lalo na kung walang bagong chat mula kay Van. Nung una ay ang binubuksan ko lang naman na mga chat messages ay yung mga pinapakiusap sa akin ni Nika. Yung mga sinasabi niyang replyan ko, yung mga sinasabi niyang buksan ko. Yung mga hindi naman niya pinapabuksan, kung maaari ay hindi ko naman din binubuksan. Kaya lang, Mama Mia, makaraan ng ilang araw, ay hindi na po ako nakakakita ng mga bagong mensahe mula kay Van. May mga bagong mensahe na nauuna pa dun sa pag-uusap nila ni Van pero hindi naman binubuksan ni Nika. Yung kay Van ay lagi po talagang naka-read. So na-curious ako. Alam kong hindi tama, Mama Mia, pero binuksan ko yung account niya. At nung nakaramdam na nga akong hindi maganda ay sinabihan ko si Nika na kung pwede ba i-block niya yung si Van na yon dahil hindi ako komportable sa lalaking yon. Kasi para talagang may mali.
Ewan ko kung dahil lang ba dun sa mga nababasa ko na mga comment niya dati sa mga post ni Nika na halatang may gusto siya sa girlfriend ko. Pero talagang hindi ako komportable, Mama Mia. Pero ang sagot sa akin ni Nika ay hindi daw niya kayang gawin yon dahil nakakahiya raw at wala naman silang ginagawang dalawa ni Van. Wala din daw naman silang intimate connection at magkabarkada lang daw talaga silang dalawa. At dahil nga noon ay lagi ko nang pinagseselosan si Van. Hindi ko man sinasadya pero hindi ko talaga naiiwasang magselos, Mama Mia. Hindi ko naiiwasang magtampo lalo pat nararamdaman ko paminsan-minsan na parang mas kinakampihan pa niya yung mokong na yon kesa sa akin. Na siyang naging dahilan kung bakit nag-aaway na kaming dalawa dahil sa pagsiselos ko. Kahit na nag-aaway na kami ay hindi pa rin niya binablock si Van. Kaya paulit-ulit lang ang away namin. Mama Mia, hanggang sa dumating ang punto na nagulat na lamang ako at nagtaka kung bakit deleted na ang convo nilang dalawa. Sabi niya, blinak na raw niya at dinilit na niya ang kanilang convo. Kahit na nagulat ako, ay natuwa naman ako nung sinabi niyang blinak na niya si Van. Pilit kong kinakampante noon ang sarili ko kahit may iba akong nararamdaman. Iniisip ko na lang na insecure lang siguro ako, nagsiselos lang siguro ako, pero mawawala rin yon lalo na't ngayon ay nakablock na si Van sa account ng girlfriend ko. Kahit na nabubuksan ko ang account ni Nika, hindi ko naman pinakikialaman kung sinong ina-add friend niya o ina-unfriend niya o binablock niya, Mama Mia. So nung nakablock na nga sa kanya si Van ay pinilit kong maging okay. Pinilit kong maging okay ulit kami. Akala ko okay na ulit kami. Pero akala ko lang pala ang lahat ng yun, Mama Mia. One time ay gumala kami papuntang plaza at nalobat ako. Since yung sa amin ay medyo malayo-layo, Mama Mia, kasi nasa susunod na town pa yon at hindi talaga pwedeng lakarin, ay sinabihan ko siya na kung pwede ay palit muna kaming dalawa ng cellphone at i-charge ko lang muna yung cellphone ko. I-charge na lang niya muna at pupuntahan ko na lang sa kanila. Pag-uwi niya, Mama Mia, mag-open sana ako ng account ko. Pero nung tinignan ko ang Facebook niya, ay may nakita akong account na hindi familiar sa akin. Alam ko kasi yung account niya, Mama Mia, syempre nabubuksan ko, hindi ba? Pero nung buksan ko yung Facebook at nilog out ko yung account niya dahil ipapasok ko sana yung account ko, ay merong ibang account na nagtaka ako kung bakit nandun. At dahil nga curiosity kills the cat at normal sa ating mga tawang ma-curious sa mga bagay na hindi pamilyar sa atin, Mama Mia, inopen ko po yung account na yon. At oo nga, Mama Mia, parang nakasave yung password doon dahil agad-agad naman itong nag-open at hindi na nanghingi ng password pa. Nagulat ako dahil ang friend niya dun sa account na yon ay ang mga pinsan niya lamang at si Van. Nung nagbasa na ako, Mama Mia, ay parang nawalan ako ng lakas. Nawalan ako ng lakas nung basahin ko ang nakapaloob sa mga messenger na yon. Meron kasing mga minsan o kadalasan na hindi agad nagre-reply sa akin itong girlfriend kong si Nika. Lagi niyang sinasabi na siguro mahirap raw talaga ang signal dun sa kanila, Mama Mia. Kaya hindi ito masyadong makapag-reply at iniintindi ko naman. Pero habang binabasa ko yung mga exchange of messages nila nung Van na yon, ay dun ko nakita na halos oras-oras pala silang dalawa kung mag-update sa isa't isa. Araw-araw silang updated, kompleto. Mula good morning hanggang good night, Mama Mia. And mas updated pa siya kay Van kesa sa akin. Pagdating ko sa bahay nila ay hiningi ko na yung cellphone ko. Then nagulat
Siguro siya, Mama Mia, nung hindi na ako masyadong palakibo. Nagtanong siya kung bakit nagmamadali raw akong umuwi ng bahay, na pwede naman daw akong magtagal dun sa bahay nila. At alam naman din ng mga magulang ko kung nasaan ako, kaya kampante ang mga ito kung matatagalan ako sa pag-uwi. Hindi na lang ako sumagot. Inulit ko na lang ang sinabi kong akin na yung cellphone ko at inabot ko na sa kanya yung cellphone niya. May problema ba tayong dalawa, Chris? Tanong niya. Wala naman, gusto ko lang makauwi na agad, sabi ko. Merong hindi siya nakontento sa sagot kong yon. Kulit siya ng kulit, Mama Mia, kung may problema ba kaming dalawa. Hanggang sa bigla ko na siyang tinanong, nagchat-chat pa ba kayong dalawa ni Van? Nagchat-chat pa ba kayong dalawa at updated pa ba kayong dalawa sa isa't isa? Mama Mia, agad na agad siyang nag-respond sa akin na wala na raw. Kahit pa raw halukayin ko ang kanyang account ay hindi na raw talaga sila magka-chat at nakablock pa nga si Van doon. Doon na ako nagsimula at nag-umpisang umiyak. Hindi ko na kasi alam kung anong mararamdaman ko, Mama Mia. Nakakahiyaman pong aminin, pero bilang isang lalaki ay umiiyak din po ako. Hindi ko alam at hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko dahil nakumpirma kong niloloko na niya ako, Mama Mia. Dahil kahit pa wala silang relasyong dalawa, the fact lamang na tinatago niya sa akin yung pagchat-chat nila halos araw-araw at oras-oras, yun pa lang ay panloloko na, hindi ba, Mama Mia? And isa pa, napakasakit po sa parte ko na kaya niyang i-invalidate yung feelings ko basta lamang magkaka-chat silang dalawa. Sobrang naging away namin nung time na yon. Nabigla siya, Mama Mia, kung bakit ako umiyak. Sabi ko, buksan mo ang cellphone mo. Doon ay parang natauhan siya. Doon ay parang na-realize niyang hindi niya pala na-delete yung isa niya pang account kung saan niya nakaka-chat yung lalaking pinagseselosan ko. Grabe ang away namin noon hanggang sa umuwi na ako. Sorry siya ng sorry sa akin pero binabaliwala ko ang pagsusorry niya. Mama Mia, sa tinagal-tagal naming away, siya na mismo ang nagsabi sa akin na mag-cool off na lang daw muna kaming dalawa. Like really? Siya pa ang may ganang makipag-cool off sa akin? Sabi niya, Mama Mia, ay kailangan daw muna naming magpahinga, lalo na raw ako. Kailangan ko raw magpahinga dahil wala na raw ako sa lugar sa pagsiselos ko. Totoo bang wala sa lugar? Wala ba talaga sa lugar? Meron naman akong dapat na pagselosan, di ba? Kasi ginagawa niya akong tanga eh. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit kailangan niyang maglihim sa akin? Kung wala siyang ginagawang mali, bakit kailangang itago niya sa akin? Nung tinanong ko siya noon, ang sabi niya, Mama Mia, dahil napakaseloso ko raw. Hindi raw pwedeng pangunahan ko siya kung sino ang kaniyang magiging kaibigan. Hindi raw pwedeng ipagpilitan ko sa kanya na baliwalain ang mga kaibigan at mga kabarkada niya. Bakit ngayon sa akin hindi pwede? Bakit sa kanya noon ay ginawa ko naman para sa ikatatahimik ng loob niya? Para sa ikatatahimik ng relasyon namin? Bakit ngayong ako na ang humihingi sa kanya ng ganong klaseng pabor ay hindi niya maibigay? Mama Mia, masakit na masakit ang pakiramdam ko nun. Sa sobrang sakit, pagka-uwi ko ng bahay ay na-share ko sa ate ko ang mga nangyari at ang mga pinag-awayan naming dalawa ni Nika. Pinagtawanan lang ako ng ate ko. Sabi niya, based raw sa experience niya, Mama Mia, basta ganyan na raw ang umpisa. Basta ganyan na raw ang babae. Basta naghahanap na raw ito ng kung anong kasalanang maisisisi sa'yo, ay
asahan mong may iba na nga ito. Asahan mong meron na nga itong ibang pinaggagawa. Mama Mia, after how many days? Kahit na nag-cool off kaming dalawa, ay continuous pa rin naman ang communication naming dalawa ni Nika. Hanggang sa naging okay na lang ulit kami. Hanggang sa parang binaliwala ko na lang yon. Hanggang sa parang kinalimutan ko na lang ang kasalanan niya. Kinalimutan ko na lang ang pagsisinungaling niya dahil nga mahal ko siya. Oo. Nakakahiyaman pong aminin pero nagpapakatanga rin naman ang mga lalaking katulad ko. Nagpapakatanga rin naman kami lalo pat mahal namin ang isang babae. Pero kahit naging okay na kaming dalawa ni Nika, yung trust o pagtitiwala ko sa kanya ay nabasag na po, Mama Mia. Lagi-lagi na lang po akong may pagdududa sa kanya. Kung tinatanong ko kung nasan siya nung ginagawa niya, kahit na sinasagot niya ako, hindi ko na yon masyadong pinaniniwalaan pa. Ewan ko kung ako lang ba o ganun talaga kapag nasira na once ang tiwala mo sa isang tao. Mahirap na talagang ibalik ito. January, Mama Mia. January at meron na naman kaming pinag-awayang dalawa. Hindi naman masyadong malaki yung pinag-awayan namin. Ang totoo ay pwede lang naman talagang daanin yon sa mabuting usapan. Pero ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Kahit na wala akong karapatan na makipaghiwalay dahil ako naman ang nanligaw sa kanya. Pero yes, Mama Mia. Makapal talaga ang mukha ko noon at hiniwalayan ko siya. Diba? Yun naman ang sinasabi nila. Sa aming mga lalaki, karamihan po sa amin, Mama Mia, kaya hindi po kami nakikipaghiwalay sa mga babae. Kaya po kami naghahanap na lamang ng mga rason at nagpapakita na lamang ng mga hindi magagandang pag-uugali sa mga babae para kayo na mismo ang makipaghiwalay sa amin. Dahil po yun, nasa isip namin na wala kaming karapatang makipaghiwalay dahil unang-una, kami naman ang nanligaw. Kami naman ang humingi ng pagkakataon para ibigin kaya hindi kami ang nararapat na bumuwag sa isang relasyon. Pero ewan ko kung anong kakapalan ng mukha ko ang sumagi sa akin nung araw na yon at nakipaghiwalay ako sa kanya. At kahit nahiwalay na kami, ay meron pa rin kaming communication sa isa't isa. Meron din naman kasi kaming pinagsamahan, hindi ba? Kaya narapat lamang siguro na may communication pa rin kami. Hindi naman siguro yon katakataka. Lagi kong pinagsasabi sa kanya na gusto kong makipagbalikan. Dahil ang totoo, Mama Mia, ay pinagsisisihan ko po ang pakikipaghiwalay ko noon kay Nika. Kung tinatanong niyo po ako kung bakit ako nakipaghiwalay, yun po ay dahil halos araw-araw kapag magkausap kami, kapag meron siyang sinasabi sa akin na hindi ko na siya pinaniniwalaan at halos araw-araw bumabalik sa isipan ko. Yung mga nababasa kong mga update nila ni Van, yung mga nakita ko, yung pagsisinungaling niya sa akin, bumabalik yun sa isipan ko at lagi pang nagtatanong ang isipan ko kung hanggang saan na ba silang dalawa. Kung ano na ba ang pinaggagawa nila. Kung hanggang saan ba ang kasinungalingan niya. Yun lang bang mga chat na yun o meron pa akong mga hindi alam? Oo, Mama Mia. Yun pong kawalan ko ng tiwala kay Nika ang naging dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Kaya lang dahil nga palagi pa rin kaming may communication sa isa't isa, ay naiisip ko rin na nakakapanghinayang din naman pala kung bakit ko siya hiniwalayan. Kaya ayun, ako lang din naman ang nagsasabi sa kanya na kung pwede ay magbalikan kaming dalawa at willing akong mag-effort ulit para sa kanya. Pero ang lagi niyang sinasagot sa akin, Mama Mia, ay wag na lang daw muna. Sabi pa niya sa akin ay parang mas nakabuti pa nga sa amin na ganito lang ang aming sitwasyon. Na parang magkaibigan lang. Yun bang parang wala lang karapatan na awayin ng isa't isa? Yun bang parang naging pahinga at hingahan lamang ang isa't isa? Ayoko pang makipag-commit ulit ngayon, Chris. Kasi mas priority ko ngayon yung pag-aaral ko, yung makatapos ako. Hindi kasali sa priorities ko ngayon ang pagkakaroon ng panibagong boyfriend.
So ako naman, Mama Mia, nirespeto ko ang desisyon niya. Okay lang dahil magkaka-chat naman kami palagi. Okay lang dahil mas palagi pa nga kaming nag-a-update sa isa't isa kesa noong kaming dalawa pa. Oo, update pa rin ako ng update kay Nika at nagtatanong pa rin ako sa kanya kung kumusta na ang araw niya. One time, Mama Mia, meron pong disco sa kalapit naming lugar at dinala ako doon ng isa kong kabarkada. Pagdating ko doon sa disco, Mama Mia, parang may nakaaway yung isa pa naming kabarkada. Pagkakita ko, ang mukha ng kaaway ng barkada ko ay walang iba. Walang iba kundi yung lalaking matagal ko nang kinamumuhian ng palihim. Yung lalaking pinagseselosan ko sa amin ni Nika. Oo, si Van, Mama Mia. At nakita ko rin doon si Nika na hinahablot-hablot si Van para mapalayo dun sa kaaway niyang kabarkada ko. Dahil parang susugod na si Van doon at sobrang galit na ito. Hinihila talaga ni Nika si Van lalo na nung nakita niya siguro na ang kaaway ni Van ay kabarkada ko. At nung nakita pa niya ang iba kong kabarkada ay tinigilan ni Nika ang pagpigil dun kay Van at lumayo siya dito. Nandun lamang siya sa may gilid, Mama Mia. Yung mga pinsan ko, mga kabarkada ko ay kilala na nila si Nika. Dahil kahit nung kami pa ay pinakilala ko talaga ng formal sa kanilang lahat si Nika dahil mahal ko nga ang babaeng ito. Ako naman ay nasa kabilang gilid lamang at gulat na gulat, Mama Mia. Gulat na gulat ako kung bakit nandun si Nika at bakit parang kasama niya si Van na yon. Sabi niya, magpo-focus siya sa pag-aaral niya at pagtatapos niya. Sabi niya hindi muna siya makikipag-commit pero bakit parang iba ang closeness nilang dalawa ni Van? After ng incident na yun, Mama Mia, dun ko nalaman sa kaibigan kong nakaaway ni Van na sila na palang dalawa ni Van. Oo, si Nika at si Van ay magkarelasyon na pala. Yung Van na lagi kong pinagseselosa na sabi niya, kabarkada niya lang daw. Sabi niya, wala silang intimate na relasyon sa isa't isa. Napakasakit lang sa part ko, Mama Mia, na ang sabi niya sa akin ay hindi pa siya ready mag-commit ulit. Wala naman akong history ng cheating. Kahit sa loob ng 4 na taon at 11 buwan naming pagsasama. Yes, 1 month lang talaga. Magpa 5 years na sana kami. Kalahating dekada na sana at kahit sa tagal namin na yun, kahit kailan ay hindi ko siya niloko. Kahit kailan ay hindi ko siya sinaktan, Mama Mia. Aminado ako na meron po akong mga kasalanang ginagawa. Like, paminsan-minsan, sinasabi kong natutulog na ako pero ang totoo ay nag-ML naman pala ako. Paminsan-minsan, ang sinasabi ko ay kasama ko mga pinsan ko pero ang totoo ay mga kabarkada ko lang naman at nag-iinuman kami. Meron ding mga pagkakataon na kapag umiinom ako kasama ng mga kaibigan ko at kabarkada ko ay hindi ako nagpapaalam sa kanya. Pero yun lang naman yun, Mama Mia. Wala naman talaga akong naging iba. Wala akong ibang babae, wala akong ibang nagustuhan, walang ibang pinag-partner sa akin ang mga kaibigan ko dahil kapag meron silang ginagawang ganon, ay agad ko silang pinagsasabihan na hindi maganda yon kasi may girlfriend ako at loyal at faithful ako sa girlfriend ko. Naging mabuti naman akong boyfriend overall, Mama Mia. Siya pa nga mismo ang nagsabi na mabait daw talaga ako. Dahil napakabilis ko lang daw magpatawad. Dahil lagi raw akong nagpapakumbaba sa tuwing nag-aaway kaming dalawa. Lagi raw na siya ang inuuna ko. Lagi ko raw inuuna ang kapakanan niya kesa sa sarili kong kapakanan. Tinanong ko pa siya, Mama Mia, kung bakit niya ako mahal. Ang sabi niya, bakit raw hindi? Yung bisyo ko raw nagawa kong iwanan noon para sa kanya.
Kahit raw ayaw sa kanya ng mga magulang ko ay nagawa ko siyang maipaglaban. Ang dami-dami kong ginawa. Pero bakit ganon? Bakit sa dinami-dami ng sinakripisyo ko sa kanya, bakit agad-agad siyang pumatol dun sa van na yun nang parang wala man lang ka-effort sa kanya? At isa pa, Mama Mia, naguguluhan talaga ako. Kasi sa tinagal-tagal naming dalawa ni Nika, ginawa ko lahat ng gusto niya, umiwas ako sa barkada, umiwas ako sa bisyo. Yung lalaking pinatulan niya, yung lalaking mas malala pa sa akin noon. Lahat na yata ng bisyo ay nasa lalaking ito. Lahat ng bisyong ayaw niya ay nasa lalaking ito. Nagsusugal, naglalaro ng kung ano-anong mobile games at naninigarilyo pa. Ayaw na ayaw kasi ni Nika ang naninigarilyo dahil hikain po si Nika, Mama Mia. Tapos bakit ako? Parang ang dali-dali lang para sa kanya na iwanan ako. Bakit sa lalaking ito ay para siyang naging tuta na sunod ng sunod? Sa amin dati ako ang sumusunod sa kanya eh. Sa amin dati ako ang laging sumusunod sa mga gusto niya. Bakit sinabi niyang ayaw pa niyang mag-commit again? Basta't hindi pa siya nakaka-graduate. Pero bakit ngayon may boyfriend na siya at yung boyfriend pa na yun pang hindi makakatulong sa kanyang magandang kinabukasang hinahangad. Sorry if para sa inyo na mga tagapakinig ay one-sided lang itong storya ko. Pero ang gusto ko lang talaga naman, Mama Mia, ay maipalabas itong sakit na aking nararamdaman. Alam ko na 1 taon pa lang naman mahigit ang lumipas mula nung mangyari ang lahat ng ito. Mula nung nalaman kong may iba na siyang boyfriend. Pero Mama Mia, hindi pa rin ako nakakapag-move on eh. Hindi pa rin talaga ako okay. Lalo pat nalaman ko mula sa mga kaibigan ko na si Nika pala ay habol ng habol dito sa boyfriend niya. Oo, Mama Mia. Mahal ko pa rin si Nika hanggang ngayon kahit 1 taon pa lang ang nakakaraan. Kahit na ang sabi ng iba dapat naka-move on na raw ako pero hindi ko magawa. Ang masasabi ko lamang sa ngayon, hindi muna ako aalis. Sa ngayon, hindi muna ako lalayo. I'm still here, waiting for her. I'm just taking a few steps, Mama Mia. Few steps na kaya ko. Few steps na sa tingin ko ay makakatulong sa akin na maging okay. Pero hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako dito. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako magmamahal kay Nika. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako magtitiis. Natitignan lamang siya mula sa palayo. Titignan lamang at aalagaan lamang siya mula sa malayo na hindi niya nakikita. Nika, kung nakikinig ka man ngayon sa kwento kong ito, please remember that my heart is still alive because it beats for you. At sa ngayon sa tingin ko para lagi lang sa'yo to eh. I-enjoy mo na lang muna ang sarili mo. I-enjoy mo na lang muna ang iyong kalayaan. Kahit na nasaktan mo ako, kahit na niloko mo ako, I'm still grateful that once in my life may isang katulad mo na dumaan. If you need someone to talk to, lalo na kapag nagkakaproblema ka dyan sa engot mong boyfriend, please know that you can always talk to me. Alam mo kung saan ako hahanapin and I'll always be there for you. Knowing you is the greatest gift I ever had in my life. Hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita, na naging tayo dahil binigyan mo ako ng mga maliligayang araw na forever kong i-cherish dito sa puso ko. And yes, Mama Mia, aantayin ko pa rin si Nika hanggat kaya ko. Hanggat hindi pa nagsasawa itong puso ko, lagi lang akong nandito at naghihintay. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Chris.
Grabe naman yung pagmamahal na yan, Chris. Naku naman, kahit niloko ka na, kahit sinaktan ka na, kahit na pinagpalit ka na sa iba, mahal mo pa rin. Oh, meron din palang mga lalaking ganun, ano? Akala ko kasi mga babae lang yung ganun eh. Akala ko kasi mga babae lang yung ganun kawagas kung magmahal at ganun kawagas kung magpakatanga para sa kanilang mga minamahal. Charot. Magpapakatanga talaga. Anyways, nako Chris, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Mukhang bata pa si Chris, ano? Dahil sabi niya, hindi pa sila graduate ng mga panahon na yun. Tapos isang taon pa after nung naghiwalay sila, after nung nalaman niyang pinagpalit pala siya sa iba. So, mga bata pa sila basically, oo. So, ay nako Chris, marami ka pang pagdadaanan sa buhay. Kung magtatagpo man ng mga landas ninyong dalawa ni Nika sa hinaharap, naway maging maayos na ang inyong magiging samahan. Pero sa ngayon, unahin mo muna ang pag-aaral mo, unahin mo muna ang e-enjoy ang sarili mo, i-focus mo muna ang sarili mo sa iyong pag-aaral, sa iyong future, sa iyong pamilya, sa iyong mga magulang, mga kapatid, sa iyong mga kaibigan at sa pag-explore ng mga samot-saring mga opportunities na nasa harapan mo ngayon. Alam nyo, sa totoo lang, sa mga kabataan ngayon, napakaswerte nyo kung tutuusin. Dahil ang dami yung mga oportunidad para sa inyo na nakahanda lamang at nag-aantay lamang na hawakan nyo ng buong buo. So habang bata pa lamang kayo, wag mo nang masyadong mag-focus sa pagmamahal at pag-ibig na yan. Kasi kapag meron naman talaga, darating naman talaga yon at wala namang makakapigil kung talagang nakalaan yon para sa'yo. Ang unahin mo muna ay ang sarili mo, mag-explore ka, kilalanin mo ang sarili mo, mahalin mo ang sarili mo nang sa ganon, may dumating man wala, o kung sino man ang dumating at umalis sa buhay mo, ay magiging maayos ka, magiging matatag ka. Maraming salamat ulit Chris sa iyong tiwala at sa iyo na nakikinig ngayon sa kwento ni Chris. Please do not hesitate to like and share this video at sana nakapag-subscribe na rin kayo. Kung tapos nang mag-subscribe, please click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong video na ilalabas o audio na ilalabas. Pwede apil na, kasali na yung audio, apil na. Kasali na yung audio kasi nga merong mga pagkakataong ganito na wala tayong video kasi weekend. O ayan, 'di ba? Pagpahingahin niyo muna ang mga mata niyo sa kakatitig ng malasyopaw kong mukha. Charot. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung may sariling kwento na nais i-share, mag-email lamang po. Ang email address natin nasa baba, dyan sa may blue line, mamamiacdo0317 @gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa suporta at sa inyong pakikinig. Paalam!